Nasunog ka agad yung ulam, guys. Nandito kami ni Jepoy, naghahanap kami ng mga bakal na tubo, pati ng yero. Yung yerong kakailanganin natin yung pwedeng sunugin. Ito guys, pwede sana to. Ang problema, hindi natin yan kayang ibilog. Tapos hanggang sa nakakita nga ako na ito guys, yung timba ay metal. So pinakuha ko na lang siya. At 40 pesos lang naman ang isa, kaya dalawa na yung kinuha ko. Although may amoy siya, madali lang naman linisin yun. And then bumili na rin ako ng tubo para dun sa lalabasan ng ating fan. And then nagpakilo na lang ako. At gusto ko nga kunin sana yung matabang tubo, kaya lang ay ayaw hugutin ni Kuya, sobrang haba daw nun at hindi niya daw kayang ilabas. So yun yung mga nabili nating drum guys, medyo majoho siya. Dalawa na kinuha ko kasi para dalawang kalan na yung gagamitan natin. Para pag nag-fail yung isang gagawin namin, meron pa kami isang spare na pwede naming ma-resolvehan kung paano gagawin natin dun sa ating rice hull. Tapos since sa baba na rin lang kami, naalala ko nga na gusto kong kumain ng kakanin, kaya bumili kami ni Jepoy ng biko at nung mix na kutsinta, kung maalala nyo yun. Tapos nakita ko to sa baba sa may parking, ay ayan, sabi niya ay masarap daw yan, kaya naman ng lola niya, since gutom na tayo, nagpabili na rin ako. At ang pinili ko nga ay yung teriyaki, sabi niya ay masarap din daw yun. Tapos itong mga nakikita nyo sauce na yan, kayo na po yung bahala maglalagay ng lasa na gusto nyo. May peanut, meron teriyaki sauce, meron siyang chili, at kung ano-ano pa. So ayan, first time ko to itatry guys, hindi ko pa to natitikman. And then ang naisip ko, yan, maglagay tayo ng sauce. And then naglagay din ako ng peanut, naglagay ako ng chili, at apat basta yung nilagay ko dyan. Gusto kasi matry kung gaano siya kasarap. Si Kuya Glenn, ang lakas ng boses! So itada kay Mas, nagutom ako guys kasi hindi ako nakakain kanina na maayos. Naghawa kasi kami ng etat. Ang fairness, masarap. Yung tapa niya, parang giniling. Sarap siya kasi maanghang. Second, gutom ako. Third, dahil dun sa gulay. Masarap gawin natin ito sa bahay. Masarap. Masarap siya in fairness guys. Another junk shop yung pinuntahan natin kasi naghahanap kami yung matabang tubo. Nakakita kami sobrang taba dun sa kabila. Ayaw naman nilang hugutin kasi mabigat daw. Mahaba masyado. So wala na daw guys. So ito guys yung nabili natin na tubular na napakakapal, kaya binili ko na rin. Ito yung gagamitin natin na pang chimney dun sa isa nating gagawing kalan na kahoy naman. And then yung isang gagawin natin ay sa rice hull naman. Tapos ayan ang ginawa ko, pinaputol ko kay Jepoy. Sabi ko yung sukat lang na tamang-tama lang, nalalawit lang. Hindi malayo kapag sinalang natin yung ating kawaling malaki. Tapos ano ko lang siya para yung usok ay dyan dediretso pataas, hindi namin naaamoy at hindi siya masyadong mapansin ng mga tao dito sa amin. Buti na lang guys ay may welding machine ako na ito pa yung binili ko last 10 years ago bago kami tumira dito, dahil nga sabi ko ay papagawa ko yung mga bakal dito sa kapatid. Kaya ayan, buti na lang ay nagagamit pa din, kaya nakatipid pa rin tayo sa welder. Kaya abangan nyo yung part 2 natin nito. For the meantime, ang gagawin na muna natin ay yung ating rice hull stove. Kaya ito muna for the meantime, papakita namin sa inyo kung paano kami gumawa ng aming rice hull stove. Actually may mga nabibili, maganda naman po yung mga nabibili at mas maayos. Yun nga lang kasi alam nyo na mahilig mag-experiment yung lola nyo, since may mga gamit na rin naman at gusto kong makatipid kung kaya siya makuha na mas presyo. Kasi medyo pricey din talaga yung mga nabibili. So etong lata natin, ang gagawin natin, pinabubutasan ko kay Kuya Jepoy kung saan yung binili natin kilo-kilong tubo. Mas mura guys kasi kapag bumili kayo sa mga junk shop. Yung tubo na yan po yung pagpapasaka ng fan natin na kailangan natin doon sa pinakailalim. Kaya kinakailangan ay mabutas ni Jepoy yun bago natin siya salpakan ng semento. Since lata naman siya guys, kaya okay lang na hindi na natin siya tanggalin dito yung pagkakasemento natin sa loob. Assist na natin siya gagamitin. Even yung pintura niya sa may gilid niya ay hindi ko na rin tinunaw para linisin pa, no. So semento na lang mismo yung magpapatibay dun sa loob kasi dahil medyo makapal yung gagawin natin. Syempre para mas matibay ay kailangan natin gumamit ng steel matting. Itong steel matting na to, ito yung mga pinagputulan ko lang na ginawa ko doon na punlaan dahil hindi siya nagagamit na. So para magamit natin dito at hindi masayang, ayan, dito natin siya hinuhulma at dagdag tibay na rin para hindi rin magbitak-bitak yung ating semento kahit na sobrang init yung ating ilalagay dyan. Tapos ayan guys, ginamitan na lang natin siya ng tie wrap para hindi siya bumuka pag nilagay natin doon sa loob ng ating timba. Kailangan meron siyang konting space para mismo mapagitnaan siya ng semento. So ganyan yung outcome niya sa loob.
para maging matibay siya. Tapos sakto guys, meron tayong ditong liso na binili ko nga, dapat ilalagay ko dun sa bubong ng ating bodega house na kung saan nasira yung pinakagitna. Pero dahil nakabili nga ako ng tolda, yun na lang yung nilagay ko. Tapos eto na lang ang ginamit natin para hindi masayang. So saktong sakto. At sinukat ko na lang yung taas ng timba natin na yun natin kukunin yung panggitna natin na magiging pinakatangke o lagayan ng rice hull natin. Dahil wala nga tayong mabiling tubong matataba, kasi nga sabi ko nga sa inyo, pumunta tayo ng junk shop, wala tayong makuha na maliliit na size lang. And then hindi naman ako makabili ng bago nun guys, kasi ang haba ng mga bilihan nun, hindi ka makabili ng mga tingilang na kailangan mo, so masasayangan lang din tayo. So itong liso ang naisip ko, ayan, kuhanin na lang natin yung sukat ng timba, and then pinaikot ko lang kay Jepoy, and then tinairap lang namin para makuha ko yung tamang sukat, hindi siya lumuwag, hindi siya sumikip. Ito yung iispatan ni Kuya Jepoy nyo ng welding para yan yung masild natin yung buong siwang, kasi nga pagka naka-as is yan ay possible na bumuka yan o pasukan siya ng moist sa loob, madali siyang kalawangin. So kung ipapaispatan natin ng welding ay mas magiging matibay siya, at the same time ay wala makakapasok na moist sa loob, kaya medyo magtatagal siya. And then ang ginawa ko dito, kailangan natin ng paa, so pinadrawingan ko kay Jepoy kung saan ako nag-demonstrate na ganun dapat yung gawin na shape ng paa. Ito yung pagpapasukan ng hangin, di bali maglalagay pa tayo ng pinaka-strainer niyan sa ilalim kung saan ay may butas na maliliit. Yun yung lalabasan nung hangin pataas. And then yung rice hull natin para hindi rin sila makulusot pababa. Kasi kailangan ay merong daluyan ng hangin na nagmumula sa ilalim. Kaya yun yung ginagawa natin ngayon. Tapos ayan na nga, nasil na ni Kuya Jepo yung pinakaibabaw. Yan yung para ma-sure lang natin na walang lulusutan yung magiging moist at hindi pagsisimula ng kalawang. And then yung sa may part ng ilalim ng paa ay puputol naman siya at isi-shape na ng pagpapasukan ng hangin para ma-ispatan niya rin yun at ma-seal niya din. Amen guys, di pa kami nag-almusal, di pa naman naghahaponan. Sobrang gutom na namin Jepo eh. So ayan guys, kinat na ni Kuya Jepo yung ating pinakailalim. Ito yung sakto lang nalulusutan ng ating oxygen. Mainit. So ayan yung pinakapaan natin guys. Ito yung lulusutan ng fan natin kasi kinakailangan ay merong lulusutan. And then gagawa tayo ng bilog ngayon kung saan ito yung magiging pinakailalim naman natin ng ating, para hindi lalaglag yung ipa natin. So gagawa tayo ng takip. Tapos, di ba babakatin naman to? Gagawa tayo ng liso. Pag kinat mo yung susobrahan mo. Kasi yun yung magiging parang itatakip na lang natin. Isasapak na lang natin sa kanya. Grabe guys, para kami bumili ng tubo. Customize pa yung ano nito, yung laki nito. Siguro kaya na makaluto nito ng isang ulam. Yung dami ng ipa natin nito. Bago tayo matapos. Pinapasadahanan ni Kuya Jepo yung bawat ilalim para hindi papasukan ng moist. Yung nirol din nating liso, magiging matibay. Wala kasi kami mahanap guys na medyo maluwag-luwag na tubo. Ayan guys, humiwa lang si Kuya Jepoy para yan yung magiging pinaka saklob natin sa ilalim para may singawan siya nung ating fan. Kasi kailangan daw may fan talaga. Tapos guys, ang ginagawa ko, ayan, binulugan ko siya. Ito yung magiging pinakatakip natin. So, binulugan ko lang, nilakpasan ko lang yung pagkakagupit. Then, saka ko kinakat yung ilalim niya para matutupi natin siya. Ayan, gamit lang tong ating heavy duty na gunting. So, ayan lang yung gagawin natin guys. Kailangan lang to guys, may pansalo lang ng ipa para hindi lang siya lumusot. Tapos ayan, kinukuha pa rin namin yung loob niya kasi kailangan sa loob siya nakasiksik dahil nga may paato, hindi siya pwedeng hahambalang dun sa labas, kaya kailangan ay maisiksik natin siya ng tamang sukat. Yung pusa namin dalawa parehong bakla. Malandi sa isa't isa. So dito guys, ang ginawa natin, ayan, naglagay tayo ng tie wrap. Minimik natin kasi yung size nun sa loob para every time ay magpapalit tayo ng ipa, makukuha natin to. Dudulas siya, kaya kailangan natin siya na imimik. Kasi pag ito yung direct na nilagay natin, madudumihan tong ano natin. So, nilagyan na lang natin siya ng tape. Ayan, para madali natin siya mahugot. Kailangan basa pa hugutin na natin kasi gawa ng itong tie wrap natin guys. Babara siya, hindi natin mahahaltak. Hirap pag isang utak ang gagana. Maunang semento mo, nasa ibabaw ng semento dapat. Wala, tingnan mo. Ano yung kukunin mo simento dyan? So, ayan guys, inunang pasok yung bakal. And then, isusunod natin ito. Dabay. Okay, maglalagay ka na muna ng simento dito po bago mo ilagay yan. Ito nga, dapat simento muna bago ito eh. So,
Maglalagay muna ng manipis na semento. Saka natin to ilalagay. So ayan guys, pagkalagay natin ng ating semento, saka namin sinalpak tong ating temporary pipe na ginawa natin. At huhugutin natin yan bago matuyo ng tuluyan tong ating semento. Tapos ayan, yung pagkakalagay ni Jepo, medyo basa-basa lang ng konti yung semento natin para madali siyang sumiksik hanggang ilalim. And then hindi namin napakita sa inyo yung pipe niyan guys ay may tapal lang styrofoam. Yun yung para hindi pumasok yung semento dun sa ating pipe. And then eto guys, nagkaroon kami ng problema. Nagkalimutan na meron kami pinapatuyo. Yes po, kaya medyo tumigas na yung semento, and then para hindi siya gumuho dahil baka basa pa sa ilalim, ayan, naglagay po tayo ng buhangin sa loob para paghugot natin hindi babagsak yung ating ginawang paligid. Tapos ayan, siniksik ni Jepoy kasi para hindi sumikip yung ating gagawin kasi syempre i-absorb yan ng semento yung ating buhangin kaya medyo sisikip siya sa loob. Tapos kinabukasan guys, hindi na namin napakita si Jepoy, hindi na nagsabi kasi nung una siya nagising sa akin ay tinanggal niya na yung buhangin, and medyo kinulkul niya yung paligid kasi sumikip nga, ayun na nga, inabsorb no semento yung buhangin. So next time pag gumawa tayo nito, dapat ay medyo luluwagan natin yung copy natin ng ating pipe para hindi siya sisikip, at kung maglalagay tayo ng buhangin kasi the best yung buhangin talaga guys pang support para hindi bumagsak yung ating semento. Tapos hindi niya na pinakita nga sa akin, kinulkul niya na yung paligid kaya nagkasya yung ating pipe. And then kinabukasan, ito na yung itsura niya guys. Tingnan natin kung magiging effective talaga yung ginawa natin. Dalawang utak po gumana dyan guys. Dalawang utak, pero isang katawan lang din gumagana. Dalawang utak lang yan pero katawan ni Jepoy lang yan. Nagtalo pa kami niya sa mapapalood niya. Napalit eh. Nagkakontrahan pa kami niyan guys. Pero ang galing ng idea niya, tingnan niyo guys. Kinabit niya na ng diretso dito. Ito yung part na madali siya dito sa part na to. Ay, may part siya guys na mahigpit. Meron yung maluwag, ayan. Ito yung ginamit namin na yan guys. Yung stove to na portable Sirana. So gagawin natin, maglalagay tayo ng ipa. Tapos bumili kami ng fan kanina. Ayan na yung fan na binili natin. Tapos kasi ang gusto ko dyan guys, kaya yan ang naisip kong gawin din. Siya pala gumawa. Yan ang naisip namin kasi bumibili kami ng rice hull na sunog, pampataba kasi ng lupa yun guys. Nakadagdag yung pataba. Pero kung yung pinagsunugan yan, libre na ako sa pataba, hindi na ako bibili. Kayo na bebentahan ko. Nakaluto ka pa ng patahay. Nakaluto na kami guys, may pambenta pa ang pataba. Kasi malakas magpa-conditioning ng lupa yan guys. Para mas maging healthy yung inyong panamin. Lalagyan daw siya ng papel guys. Hindi tayo gagamit ng gas. Mga papel lang. Since marami kaming karton na ganito. Yan. So dyan daw ilalagay yun. Yun yung susunogin. Tingnan mo, meron na bumubukan na maganda kapoy. Shit, ang galing natin boy. Kailangan daw magsindi yan para mag-produce siya ng gas. Ang galing po, nagiging blue nga. Oo nga, may gas nga na napoproduce yung ano. Ang galing. Wow, mo ako nutang ako. Para siya maniniwala. Hindi, ang galing. Nagpo-produce na nga siya ng blue. Pag naging blue kasi, ibig sabihin, yan yung nakakaluto na mainit na mainit. Grabe, ang galing! Ang galing na invention namin ni Jepoy, guys. Tingnan nyo, oh. Talagang blue yung lumalabas na apoy. May fan siya at hindi sakal yung fan. Nakita nyo yan. So ngayon, ang gagawin natin, orasan natin siya. Grabe. Tapos pag nilagay nyo pa dyan, guys, yung may butas-butas na kalan, mas magiging pino yung apoy niya. Ang galing natin po. Success ka agad tayo dun Nakakatawa. Ngayon, itetest natin kung yung dami nung nilagay nating ipa, kung ilang oras tatagal, ilang luto ang magagawa natin. Perfect. Hindi. Ang siga na mabaho, mausok, ito wala. Grabe guys, nakikita nyo ba yung apoy kulay blue? Blue yung lumalabas sa kanya. Yan yung talagang nakikita natin sa stove. O, wala na magluluto. Ayun o, nakita mo blue. Tingnan mo. Diba? Blue yung lumalabas sa gilid o. Ganda, shit. Tapos ayan guys, ilang minuto lang namin yung hinintay at nakita nyo mahangin pa. Kaya dito sa side na to lumalabas yung apoy natin. Kaya kailangan talaga natin yung butas-butas na maliit na panakip sa ibabaw. Kumukulong agad. Sunog agad yung ulam guys. Ano agad?
Shit, pinakamahina na yan. Hindi, kalahati. Kailangan daw mahina para hindi maubos agad yung ipa kapag gusto mo magtagal yung lulutuin mo na mahinang apoy. Guys, tingnan nyo. Kakalagay lang ni Jepoy niyan. Galing, tuwan-tuwa talaga ako guys. So bukas, dyan na tayo magluluto para tipid na tayo ng gas. So gagawa pa kami ng isa niyan guys. Effective. Ang galing na naka-invento nito. Pero magaling pa din yung utak namin ni Jepoy. Imagine that guys, nahack namin yan. 3,500 yan guys. Ang nagastos ko lang dyan, magkano lang? 450. Yung tubo. Yung tubo lang. Tapos yung ano lang, ito 40 pesos lang to. Tapos yung semento magkano? Pero 3 project ginagawa namin sa semento guys. Oh. Fuck! Ang galing guys. So ayan guys, tinanggal na ni Jepoy. Kasi ang lakas pa Pag din. pinatay ko kaya, mamamatay din. Try mo. So ayan, pinapatay natin kay Jepoy yung fan natin. Babarbecue mo na eh. Kahit wala ng fan, para yun yung pinakamainit niya na. Grabe! Tuwan-tuwa ako dito sa project natin na to. Ngayon, ang masusubukan natin dito kung hindi kakalawangan agad-agad. Natunaw yung pintura sa sobrang lakas ng apoy. Ganda na ito. Ako'y bilib na bilib ako sa iyo. Galing. Hindi nga sa Japan. Gagawa ako sa Japan yan, stainless ang gagawin ko. Pinatay ko ito yan. Pero ito, hindi ako pwede bumili ito kasi 220 dito. 110 lang kasi dun. So ayan guys, pinatay na ni... Baka naman subsub ka pa. Hindi ba ako matapang? So ayan guys, pinatay na ni Jepoy. Ngayon ititest natin kung dire-diretso pa rin yung yung kulay heat niya, niya. ganyan. Pero pag binuksan mo siya, nagbabaga siya. Wala siyang amoy guys na masakit sa ilong katulad ng usok na sa kahoy. Pero yung amoy niya, kaya nyo para kayong nag-toast ng kape. Ayun o. So ayan, nakita nyo guys. Nagliliyab siya ulit. Kailangan pala continuous yung pan para hindi mamatay yung apoy. So ayan nga guys, tuwan-tuwa ang lola nyo. At syempre dahil nga kay Jepoy, ayan, natupad natin yung ating pangarap. At isa sa mga gusto nating gawing experiment, which is nag-success kagad unang subok pa lang. At higit sa lahat guys, napakalaki na natipid natin. Pero suportahan pa rin natin yung mga gawang Pilipino, lalo na yung mga kababayan natin na nagbibenta nito kasi makakatulong din tayo sa kanila at sa atin din syempre.